Padre, maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor si Atiesa. At sa ating mga bisita, teka muna, I think this is proper time. Taas ang kamay ng nakasubot na sa PGH Hospital. Amen. Pwede ba sabay-sabay? Magpasalamat naman tayo sa PGH. Okay, sabihin natin, PGH, thank you very much. Thank you. Nandito ang kanilang direktor, Dr. Gaspi. Baka lang nakakaligtaan natin minsan, sa buhay, pag nasasanay na tayong kung ano yung meron na dumarating at ito'y libre, nakakamit natin, minsan nakakalimutan na natin i-appreciate that there are people behind o may mga tao sa likod dito na nagpupusigin General Hospital. Okay? Sa ating DOH family, sa PhilHealth family, sa ating mga direktor ng ospital, ating Congressman Erwin Chen, Director Likwanan, at ang ating Barangay Chairman, Chairman Dayano, at Chairman Cristo, ating Engineer Andres na hindi natutulog kasi matagal nakating na yung ospital nyo, tumulo, inayos ni Andres. At Director Grace Padilla, mga chairman na nandito, Pagawad, Secretary, Treasurer ng Intraport, ating mga kusihal, ang ating Majority Floor Leader, Monyo Pangco, Che Borromeo, at kusihal sa Tundo. Ito, siya po ang chairman ng Committee on Health. Ang ating kusihal, Irma Alfonso, kusihal JB Nison, kusihal Bobby Espiritu. Meron pa ba ako nakakalimutan? Kompleto na kayo? Si Awi. Medalyo kayo dito. Natambay lang sa kantong pig. Kusihal Awi siya. Mga tanod, sector leader, polisiyahan, mga purok leader, mga nanay, tatay ko, mga bisita namin, mga minamahal kong lolo at lola, minasimba, I love you. Pasensya na kayo mga kabataan, ha? Alam nyo naman, spoiled sa akin yung mga lolo at lola ko. At siyempre mga batang Maynila. Lahat kayo nandito sa Baseco. Good morning! Those who are blessed in life must have more in law. Hindi po ako may sabi nun. Ang may sabi po nun, dati natin magaling na Pangulong Ramon Magsaysay. Today, we're showing at least, remembering those lines, inaalala natin sinabi, sinalita ng ating dating Pangulong Magsaysay na pagmalasakitan ng higit ang mga tunay na nangangailangan. Nakatotoo ang isipin, I think sa buong Pilipinas, pwede kong masabi na ito lang ang barangay na may sariling ospital. This hospital may serve at least 80,000 people from Intraport to Baseco. Yan. Isang temport lang. Sabi nga ni Congressman Erwin kanina, marami at totoo ang insidente na ang may sakit hindi na umabot sa GAP.
Hindi dahil siya hindi epektibo ang God, kundi nagka-traffic sa Delpan. Tama ba? Kunti na lang hininga, hindi pa umabot. Umano pa, pupunta all the way to ospital ng Maynila. Kaya, hindi ko masabi mapalad kayo, pero kung kakailanganin ninyo, isang kembot nyo lang yung ospital ninyo dito sa bakit natin ipinangalan kay President Corazon C. Aquino? Si President Corazon C. Aquino ay simbolo ng kalayaan ng ating bansa. Ito rin ay araw ng kalayaan ng paghihirap ng mga kababayan natin na kapag nangangailangan ng programang pangkalusugan, hindi na sila mahirapan. Layang-laya na kayo dahil nandito lang kapitbahay ninyo. To honor former President Corazon C. Aquino in our own little way, no matter what, ang kritika, we always give credit where it's due. Now, sana kayo naman, mga naparito, alam po ninyo, may mga kwento na masungit ang nurse, masungit ang doktor. Ako na magsasabi sa inyo. Ako na. Para wala ng kalituhan. Lagi niyong isa sa isip at isa sa puso, tao din sila. Napapagod. Napupuyat. Nakukonsume. Alam mo rin konsume? Yung mga taong gobyerno, hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin, walang supply ang health center, walang supply ang ospital. Kahit gaano pa kadalubhasa ang doktor at nurse, experienced nurse, nothing they can do kung wala naman silang gamit. Tama ba? Tapos may problema pa sa bahay. Sino wala? So what I mean is that, bakit ko yun ipinaarala sa inyo? We are all human beings. You make mistakes. Ako mismo. Nagkakamali. Natubumba. Natadapa. Walang perfecto. Pero, ang importante sa atin ay pag-uunawaan, pag-iintindihan. Bagay na ipagpasalamat natin kung anuman ang meron tayong isinagkaloob ang Diyos. Huwag natin hanapin ang wala. Ipagpasalamat kung ano ang meron. Ewan mo yun ang turo sa akin ng nanay ko. Hindi ko alam kung tinuro sa inyo ang nanay niyo. So with that, pag ganoon ang mindset natin, magiging masayahin tayo tayo. Bakit? Marunong tayo natuwa. Makapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo. So, maging mahirap. Maaaring lalaki ko na sila dito. Except kaya yan. Hindi ko alam ang storya ng buhay siya ng Guyana. Pero sigurado ako sa mga nakarito. Ako na mismo makapagsasabi, mahirap maging mahirap. Hindi dahil sa natutunan ko sa eskwelahan yun. Dahil yun ay ginanas. Kaya, mapapansin ninyo ang pamahalang Luzon pagbalik ng July 1, muling namuhunan sa kanyang pamayanan at mamamayan sa pamamaraang I think ay mas epektibo. Investing into NBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Yung apat na yun, kung nakikita niyo yung mga kalapalamuti, Beijing lang yun.
pampasarap sa rekado. Ang importante, yung tunay na rekadong maipatupad ng pamahalaan kung paano patataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Doon ako. Yun ang tutunguhan ko. Doon ko kayo dadalhin. No, binawa ng Diyos. Nabigyan ako ng makayanan at resources. Hindi ako titigil. Maswerte kayo sa 5th District. Dalawang ospital na kayo. O hindi ba nakita nyo rin ospital ng Maynila? O. Sa tulong ng PGH, sa tulong ng Heart Center, ang ating lungsod, bagay ni Sanay Kumpa, na simulan 3 years ago, katulad ng ospital nyo, dapat 3 years ago na. Bukas yan. Sa September 8, sino ba dito maraming minahal? Nasa mga na walang minahal. Baka marami na puso nyo. Sa September 8, yung ating cat lab ay bubuksan na sa bagong ospital ng Maynila. Lorne, ano po yung cat lab? Yan may para sa pusa. Kasi gusto ko ikawi, alam mo maraming marites. Ito mo si Yorme, pati pusa, binigyan pa ng laboratory. Eh yun po, mag-uumpisa tayo, tatandaanin natin, unti-unti natin. Yung gamit ngayon ay hindi biro ang presyo. Pero isang bagay na hindi rin biro sa gastusin ng isang pasyente, mano pa ang mahirap at middle class. Lalo-lalo na ang middle class. Kasi ang mahirap, wala talagang pagkosgas yun. Laway lang yun. Ang problema sa middle class, may savings. Sa nervyos, tatakbo sa private at mauubos ang kanyang savings. But with PGH, what they're doing there, and Heart Center, what they're doing there, na nakakaligtaan lang minsan ng tao na pwede nilang takbuhan. O, ngayon, tatlo na tayo. Ito, mag-umpisa tayo, angiogram. Sino na angiogram na? Ito, si Joseph. Joseph, tama. Johnson. Na-angiogram ka? Normal ka? Magkano? Para lang maalaman ng tao. Angiogram pa lang, ha? Mga 50, 80. Kasama na angioplasty. Totoo po yun. Pero ito muna doon tayo sa medyo malapit sa katotohanan. Angiogram alone would cost you about 30, 50, 80,000. Depende sa pasilidad. At noong ginawa ng Diyos, through the help of PGH and Heart Center and other specialists in this country, training our people, magkakaroon tayo ng angioplasty. Ang angioplasty ay halos maabot, bare minimum, 300,000, 300,000, 500,000, at baka umabot ka pa ng 1 million. Tanong, sino may 300,000 dito? Sino may 500,000? Siguro lalo naman yung 1 million. At kung sakali, itong malungkot na katotohanan, yung magulang ang may sakit, kahit meron siya 300,000, hindi niya gagastos mo. Pakakain na lang niya sa anak niya. Kaya naman, siya naman ang malalagay sa anak niya. Yan ang tunay na katayuan ng isang mahirap na pamilya. Kaya, swerte kayo, swerte mga taga-Maynila. Papabawasan na natin ang pila sa PGH.
Papabawasan natin ang pila sa Art Center. Dahil ang syudad ng Manila ay mayroong ganito na syudad. So, abangan yan. Kaya ngayon, pwede na kayo magmahal na magmahal. Huwag lang yung kapitbahay nyo. Now, today, again, Power Partners, DOH, PhilHealth, National Government Hospitals, to corporations, individuals, na walang sawang tumutulong sa atin, sa ating mga doktor, nurse. Napansin niyo ba, tahimik naman sa ito? Maraming takot dito, may duty ko dito eh. Hindi, huwag kayong matatakot. Tahimik ba sa ito? Tahimik. Para na lang namin kayo sumagot. Ba't hindi tatahimik to? Naalala niyo? Dati, PCP lang to. Diba nag-mayor ako, ginawa kong presinto? Di ba? Diyan. O tapos, may base community na kayo, naka-townhouse kayo. O, meron kayo sarili eskwelahan. Palengke nila, para-renovate ko na. Magaling ka na, Andres. Nakaplano na. I-retouch natin yung palengke. So it's a full community. All we have to do is behave. Discipline. Di baling mahirap tayo o tayong maging dugyot. Pag sira ang gamit, may punit, nag-business, tayin nyo. Ayun ang ginawa na namin ito. Pag may kalat, hindi iyo, itabi mo. Bakit? Pag baha, pupunta rin sa iyo. Tama ba? Natatawa kayo sa kalokohan mo, ha? Totoo naman, that's who we are. Pero, hindi naman kailangan manatili tayo sa ganun. Gusto ko, laging moving forward. O sige, mahirap kami, pero tahimik kami dito. O sige, mahirap kami, pero maaliwala sa pamumuhay namin dito. O sige, mahirap kami, pero mahal namin at pinagmamalasakitan namin ang bawat isa. Kaya yan ang kayanin nyo, lalo na yung mga naparito. Marami sila dito, konti na lang ang birthday. Okay, matakot, unahan na lang yan. What I mean is, sa mga huling sandali natin sa mundong ibabaw, tayong mga nakatatanda, huwag susuko na gabayaan ng kabataan, gabayaan ng ating mga anak, ng maayos na pakikitungo, maayos na pag-iisip, maayos na pamumuhay para sa kanila. Tinataguyod natin sila, but at the same time, importante gabayan natin ang ating mga supling. Because pag nagpantay na ang paan natin, sila maliiwan sa lugar na ating kinalakihan. Ano uri ng pamayanan ang kanilang matatamasa? Kung ngayon, hindi tayo nagbuti. Kung ngayon, hindi natin ginampanan ang kanya-kanya nating tungkulin sa pamilya, sa pamayanan, at sa pamayanan. Now, yung hinihingi ko sa inyo, susuklian ko. Susuklian ko na patuloy ninyong maramdaman na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Tanong, kaya niyo bang gawin yung hinihingi ko? Well, sinacharot-charot ko lang naman. Maglilinis, magdidisiplina, huwag makipag-marters. Hindi, sabon ka lang. O pag uminom, tulog. Huwag nakahara-hara sa kasada. Hindi, basta ngayon, kaya paalala ko yung mga biro-biro ko, pero sa totoo, half truth po yan. Personal kong request sa inyong lahat.
ayusin nyo lang ang pamumuhay ninyo. Sila, ipakita natin sa labas ng Baseco na welcome silang pumasok dito sa ating komunidad at ligtas silang makakauwi. Tama ba? Kaya? Pwede? Naman. So ngayon, kaya alay na namin sa inyo ito, ngayta ninyo, pag malasakitan ninyo. As we progress and partnering ourselves with DOH, we will go and achieving all those requirements for this facility at 50 bed capacity, 24/7 fully operational emergency room, centralized medical gas system, wala nang mamamatay na koko ng nurse dahil nagulungan ng oxygen. Ang hirap dun eh. Minsan bumabagsak, naawa naman ako doon sa ating mga hospital workers. Maternity department, OPD, surgery and internal medicine, laboratory, central diagnostic, x-ray, radiology department, pharmacy, dietary department, male and female wards, 22 beds, isolation ward. Sino na gusto mauna? May order. At least, malamig-lamig. Hindi ka magpapawisan. One service elevator for patient in bed. Hindi mo na kakargain. One passenger elevator with 10 persons capacity, emergency ramp, 7 nurses and 22 comfort rooms. Sa launan, pag tayo nag-booking, bilang pamahalaan, kung malay nyo, ma-achieve na natin, fully operational ang lahat ng yan under level 1 through the help ng ating DOH. Sino ang makakuli? Sino ang makakuli? Bungan. Yung kita pag tumawa, kita na ngalang-ngalang. Meron kayong dentista po. Kung di man sa inyo, magkakayo yung anak mo sa hapon mo. Regular niyong ipacheck. Tingnan niyo ako, mapapansin niyo mag-spatter ako? Kasi kahit asin, pinagtutuntras ko. Sabi na nanay ko eh. Close-up. Alam pera, dot-dot ko sa asin. Tapos maligam-gam. Ayun, tutra sa umaga. Awan na ito eh. Okay, nataan ninyo. Maganda naman yung kanya eh. Kasi hindi nyo. Ayusin nyo namin yung sarili. So muli, maraming salamat sa ating mga bisita. Ayun si Yuson. Sa mga barangay ng Intraport, you can go here. You're welcome here. So everyone, ito, kami ni Chile Atienza at ng inyong Konseho ng Maynila, Congressman Erwin Cheng, lahat ng mga halal ng bayan ninyo dito sa Luzon. Pinaalay namin sa inyo. At nawa, maging at tuloy na maging maayos at malusog at payapa ang pamumuhay dito sa Baseco. Mag-iingat kayo. I love you. At palagi naman kayo ng Kong Megapal. Manila! God bless! God bless!